Inaasahan na madaragdagan ang bilang ng mga pasahero sa mga pantalan lalo't may mga humahabol pa sa pag-uwi para sa bagong taon. Kaya naman ang Philippine Ports Authority pinatitiyak sa mga shipping line na gumagana ang kanilang online booking para sa hassle-free na biyahe. Si Rod Lagusad sa sentro ng balita. Yes, Rod. Angelique, matapos ang Pasko, inaasahan na ang pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan ngayon. Ito naman ay para humabol na makauwi sa kanilang mga probinsya para sa pagsalubong sa bagong taon. Inaasahan ng pamunuan ng Philippine Ports Authority na malalampasan nito ang tinatayang 5.1 million na bilang ng mga pasahero mula December 16 hanggang January 5. Sa kanilang pinakuling datos as of September o December 27, higit 2.5 million na ang naitalang pasahero. Inaasahan po natin na mas tataas pa po yung bilang ng mga pasahero, no? Kasi ang inaasahan po natin, yung ibang mga passengers natin, hindi sila nag-break nitong Christmas, pero uuwi po sila ngayong bagong taon. Dito sa bahagi ng Port Manila o Port of Manila, hindi naman ganoon karami ang bilang ng mga pasahero. Makikita na sapat naman ang mga nakalaang upuan para sa mga pasahero na dito na piniling sumakay pauwi sa kanilang mga probinsya. Ayon kay PPA spokesperson Eunice Samonte, kumpara dito, mas marami sa mga pantalan sa mga lalawigan. Kabilang na dito ang port sa Guimaras, Bacolod, Siquijor at Bohol. Sa bahagi naman ng Batangas Port, umaabot ng 17,000 hanggang 22,000 ang bilang ng mga pasahero kapag ganitong maraming bumabiyahe. Ang naturang port pa naman ang isa sa pinakamalaking terminal sa bansa. Dahil dito kasama sa inaasahan ang malaking bilang ng mga pasahero dito. Ayon kay Samonte, personal itong pinuntahan kahapon ni PPA General Manager Jay Santiago. Yung pagsiskip ng pila usually nasa labas ng terminal at doon po sa pila sa ticketing, no? Kasi ang nagiging problema, hindi makapag-online na booking yung iba nating mga pasahero, kaya ang nangyayari po, pumupunta sila sa port at doon pa pumipila. Kaugnay nito, may panawagan ng PPA sa mga shipping lines na siguraduhin gumagana ang kanilang online booking system para maiwasan ang pila. Samantala, para naman sa mga pasahero, payo ng PPA, lalo na sa mga magsisiuwian matapos ang holiday season, ay mas maganda kung mas maagang makapag-book ng kanilang mga tiket dahil ito ang nagiging rason kung bakit mahaba ang pila sa mga pantalan. At kung sakaling hindi available ang online booking system ng shipping line na kanilang sasakyan, ay magandang mas maaga nang magtungo para maiwasan na rin ang maabala. Dahil kapag chance passenger ay maaaring hindi na makasakay at makauwi sa kanilang probinsya. Angelique, kaugnay nito, kasama na rin sa paalala ng PPA sa mga pasahero ay travel light na hanggat maaari ay huwag nang magdala ng maraming gamit o bagahe. Kasama nito na natiling nasa red alert status sa mga pantalan at mahigpit na dumadaan sa inspeksyon ng mga dalang bagahe. Pagdating sa seguridad, nakakalat sa buong bansa ang nasa 2,000 port police kabilang na mga force multipliers. Katuwang ng PPA ang Philippine Coast Guard, Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency. Angelique? Yes, Rod. Although in and out ang mga tao dyan sa port area, may sapat bang mga palikuran, no? Yung mga portalet? Meron bang sapat na mga food concessionaires para sa ganun ay hindi rin ginugutom ang ating mga pasahero? Angelique, particular dyan sa mga pasahero dyan sa may Batangas Port, maraming kainan dyan at maayos ang CR kaya hindi mahihirapan itong mga pasahero natin. Yun nga lang sa mahaba ang pila, so konting tiis. Pero dito particular sa may bahagi ng North Port, dito sa Port of Manila, dito sa may Maynila, ay kukunti lang ang pasahero kaya hindi mahihirapan sila kasi sabi ni spokesperson Eunice, as of now, 82 yung mga pasahero doon at lahat sila ay may biyahe na pauwi sa kanilang mga probinsya. Angelique? Alright, maraming salamat sa iyo, Rod Lagusad.